Muli, isang mapagpalang umaga muli mga kagot. Dito na naman tayo sa ating morning prayer. Good morning mga kagot. Lalo na sa masamang panahon na ito, andyan na naman yung ulan. Pero huwag po tayo mangamba at mabahala. Ang Diyos ang siyang mag-iingat sa ating buhay mga kagot. Basa po muna tayo ng salita ng Diyos mga kagot dito sa Lucas chapter 7 verse 9. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig. Sabi niya, lubos na nagtiwala ang mga tao sa kanya dahil nanampalataya sila o nananalig na magagalingin sila ng Diyos sa kanilang mga sakit at karamdaman, mga kaakot. So, patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon at siya lamang ang makakagawa ng paraan o gagamit ng mga instrumento para gumaling ang ating mga karamdaman o sino mang may karamdaman. Kaya pag-pray natin sa panahon ngayon, marami na naman ang may mga sakit, lalo na yung mga kabataan. Sa aking pag-o-observe kahapon, mga kaagot, kami ay nagkaroon ng pagsalo-salo ng aking pamilya at na-observe ko sa lugar na aming pinuntahan, marami pong may mga sakit, lalo na ang mga kabataan, may mga sanggol mga kagot. Yan, lubos natin sila ipag-pray mga kagot. Ang lahat ng mayroong mga sakit at karamdaman, magtiwala tayo sa Panginoon dahil ang Diyos lamang ang tunay na manggagamot ng ating mga nararamdaman. Magtiwala tayo. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Lubos kami, Panginoon, maasa na nanalig na ng palataya sa mga oras na ito, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon Lord Jesus, ang lahat ng may mga sakit at karamdaman, lalo na, Panginoon Lord God, ang mga bata, Panginoon Lord Jesus. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa buhay ng mga magulang, Lord God. Bigyan mo, Lord God, ng kaalaman, katalinuhan ng mga magulang, Lord God, kung sa paano nilang pamamaraan mo, Panginoon Lord God, na gumaling ang kanilang mga anak, Lord Jesus. Dahil nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon Lord. Walang ibang manggagamot at dakilang manggagamot. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang tunay ang nagpapagaling sa may mga sakit at karamdaman, na gumagamit kaugad ng mga instrumento mo, Panginoon, dito sa lupa upang ang manalig at magkaroon ng pananalig, Panginoon, sa iyo ay matamo nila ang tunay na kagalingan na mula't galing lamang sa iyo. I pray, Lord God, sa buong bansang Pilipinas na ito, Panginoon Lord, dito sa lupa, Panginoon Lord, abutin niyo, Panginoon, ng iyong mapaghimalang kamay, Panginoon, ang lahat ng dumaranas ng mga sakit at karamdaman. I pray, Lord God, ang mga kabataan, mga sanggol, Panginoon Lord God, na sa kamurang edad nila, Panginoon, ay nanaranasan na nila ang sakit, Panginoon Lord, sa kanilang mga katawang lupa. Hindi sila ugad nakakapagsalita, ngunit nandyan ang kanilang mga magulang na maintindihan at malaman, maunawaan kung ano ang nararamdaman ng kanilang mga anak. Bagamat masakit sa isang magulang, Lord, na nakikita, nahihirapan ang kanilang mga anak na dahil nga dumaranas ng lagnat, ubos, sipon, Panginoon Lord Jesus. Naniniwala ako, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tunay at dakilang manggagamot sa buhay ng may mga sakit at karamdaman. I pray, Lord, muli ang lahat ng may sakit at karamdaman, anuman ang mga karamdaman ito, Panginoon, patuloy niyo sila, Lord, iparanas ang kagalingan na mulat galing sa iyo, Panginoon. Mag-uusap kayo, Diyos, kanilang puso at isip, na magkaroon sila, Lord, ng pananalig sa iyo, Panginoon Lord Jesus, upang maranasan nila ang tunay na kagalingan na mulat galing lamang sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon Lord, naniniwala kami at titiwala ako, Panginoon, na patuloy niyong abutin at inabot niyo na, Panginoon, ang tunay na kagalingan
sa may mga sakit at karamdaman, lalo na Panginoon, sa mayroong mga laking pananalig or pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, sa mga salita mong dito sa Lucas 7, Panginoon, Lord, na patuloy kang kumikilos at patuloy kang nagbibigay ng himala sa buhay ng mga taong may pananalig sa iyo upang matamo nila, maranasan nila ang tunay na pagpapala at kagalingan sa kanilang sakit karamdaman, lalo na Lord God sa mga maliliit na kabataan, Panginoon. I pray din Lord God na abutin mo na iyong mapaghimalang kamay ang buhay ng aking mga apo na isa rin sila Lord God nagkaroon ng lagnat ubo. Naniniwala ako Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na patuloy niyo silang pagalingin at abutin ng iyong mapaghimalang kamay. At ang lahat ng mga kabataan, mga bata, sanggol, Lord, mapapagaling mo sila, Panginoon, ayon sa pananalig ng kanilang mga magulang, Panginoon. Salamat muli, Ama, sa biyaya at habag mo sa umagang ito. Patuloy niyo samahan, kabiingatan, Panginoon, ang buhay ng mga bata, Lord, lalo na sa panahong tag-ulan na naman, may bagyo na naman, Lord, malakas ang ulan, Panginoon, matamo namin ang tunay na biyaya mo at pag-iingat mo sa bawat mga anak mo na nanalig na ng palataya sa iyo, Diyos. Muli, Ama, salamat sa lahat ng biyaya mo at pagpapala mo na gumising kami, Lord, na mayroong kalakasan, kalusugan ang aming mga katawang lupa. We thank you, Lord Jesus, sa mga salita mo ito na aming nabasa sa araw na ito. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Ayan, isang matagumpay na naman na ating morning prayer, mga kagot, na nailapit natin sa Panginoon ang mayroong mga sakit at karamdaman dahil sabi niya rito sa Lucas chapter 7 verse 9, pagagalingin ka ng iyong sakit at karamdaman kung mayroon kang pananalig or pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil siya lamang, mga kaagot, ang tunay at dakilang manggagamot sa ating buhay. Salamat mga kaagot sa pakikinig o sa makapanood ng video kong ito. Patuloy lamang tayo, umasa, manalig, manampalataya sa ating Panginoon dahil siya lamang ang Diyos na banal at buhay sa buhay natin, mga kaagot. God bless you mga kaagot. I love you with the love of the Lord. Bye!